ni Megan na maiwang mag-isa doon. Kaya kinuha niya ang handbag niya pero napansin niya na naiwan ang phone ni Isabela sa couch. Hay, bakit? Nang kunin niya ang phone at pinindot ang screen, nakita niyang isang unread text message. Halatang nagulat siya sa content ng text message. Tiningnan siya ni Peter. Phone niya ba yan? Hindi sumagot si Megan. Dala ang kanyang handbag, mabilis siyang lumabas ng kwarto. Peter, anong? Tanong ni Gerardo habang naguguluhan naman ang dalawa pa nilang kasama. Huminga ng malalim si Peter at tumayo. Uminom lang kayo guys. Susundan ko sila. Pagkalabas ni Megan ng bar, hinabol siya ni Peter. Hinawakan at marahang sinabi, tawagan mo si Darius. Tanungin mo kung nasan siya. Dadalhin kita doon. Nakatulala pa rin si Megan. Akala ni Peter hindi siya nito naririnig at magsasalita sana ulit nang biglang tumingin sa kanya si Megan. Gusto makipag-divorce ni Mr. McBride kay Bella. Nakaupo si Isabela sa isang bench sa tabi ng isang neon fountain. Pagdating ni Darius, siya lang ang tao sa park. Lumapit sa kanya si Darius. Gabing-gabi na, hindi ka ba natatakot na mag-alala si Almaro kung mag-isa ka lang sa ganitong lugar? Mag-alala ba siya sa akin? Tumigil sa pagsasalita si Isabela at tumingin kay Darius. Nawala ng emosyon ang ngiti sa mukha niya. Hindi mo alam na gusto niya makipag-divorce sa akin, ano? Mukhang buo ng isip niya, gusto niya makipag-divorce sa iyo? Agad na nawala ang gulat sa mga mata ni Darius. Nagpatuloy sa pagsasalita si Isabela. Drafted at printed ng divorce papers, ano pang magagawa ko? Parang pinagtatawanan ni Isabela ang sarili niya. Binigay niya sa akin ang custody ng mga anak ko at pati na rin ang kalahati ng shares ng mga Black Gold. Napakabait niya talagang lalaki ha? Hindi siya nakipagtalo sa akin, wala siyang kinuha sa akin at binigyan pa ako ng shares. Isang napakagandang deal talaga para sa akin na pumayag sa divorce. Pero gusto ko lang malaman kung bakit niya kailangang makipag-divorce sa akin. Halata naman na mahal niya pa rin ako. Binaba ni Darius ang tingin at ngumiti. Naisip niya pang gawin yan kahit nakipag-divorce na siya. Alam mo ba ang ibig sabihin kapag nakuha mo ang kalahati ng shares ng Black Gold? Walang sinabi si Isabela, marahang sinabi ni Darius. Kahit na pagmamayari ni Almaro at ng ibang shareholders ang kalahati ng shares. Kung sa iyo ang kalahati, ibig sabihin na ikaw ang pinakamalaking shareholder ng Black Gold. Habang sinasabi niya yon, pinagmasdan niya si Isabela na nakaupo sa bench at komplikado ang ekspresyon. Patago niyang binibigay sa iyo ang buong kumpanya. Nagulat si Isabela. Gustong ibigay sa akin ni Almaro ang Black Gold ng patago? Bakit? Nababaliw na ba siya? Umupo si Darius sa tabi niya. Mukha namang hindi isang klase ng tao si Almaro na paglalaroan ng damdamin ng isang babae. Naisip niya pa na ibigay ang buong Black Gold sa iyo pagkatapos ng divorce. Kung laro lang sa kanya mga namamagitan sa inyo. Sa tingin mo ba makukuha mong mga bagay na yan sa kanya? Nanatiling tahimik si Isabela. Hindi niya ito masyadong pinag-isipan. Simula nang banggitin ni Almaro ang divorce. Naisip niya lang na ginagamit ito ni Almaro para ipahiya siya at pilitin siya na pumayag sa divorce. Parang kilalang kilala mo si Almaro, ngumiti siya. Nakadikwatro si Darius. Kahit na casual at low-key ang suit niya, isang sombrero at mask, hindi pa rin niya maitatago ang elegance niya. Kung si Almaro isang baso ng matapang na alak na sobrang nakakalasing kapag nainom mo, si Darius naman ay isang tasa ng tsaa. Mas titindi ang nararamdaman ng isang tao para sa kanya kapag mas nakilala pa nito si Darius. Dinagdag nito, sabay kaming lumaki ni Almaro at naiinggit ako sa kanya dati. Naiinggit ka sa kanya? Nagulat si Isabela. Pinanganak si Darius nang wala nang kailangan pa. Sa sikat niyang family background at mga officials niya mga ninuno, ang status at identity niya dapat ang kainggitan ng marami, tama? Oo, naiinggit ako sa kanya dahil meron siyang mga magulang na nagmamahal sa kanya at naiinggit ako sa kalayaan na meron siya. Naramdaman ni Isabela na totoo nga ang inggit nito kay Almaro dahil sa lungkot sa mga mata ni Darius. Walang emosyon na dinagdag ni Darius. Merong nagsabi sa akin na isang trahedya kung walang pangarap at lakas ng loob ang mga tao para mabuhay para sa mga sarili nila. Kung ang alam lang nila ay sumunod sa batas at mabuhay sa mundong ito. Itinatawid lang ang bawat araw.
Lumingon siya kay Isabela. Ang taong nagsabi nun ay ang nanay ni Almaro, si Tita Jessica Jones. Bumuka ang bibig ni Isabela pero hindi siya nagsalita. Nagpatuloy sa pagsasalita si Darius. Istrikto talaga ang mga elders sa pamilya ko. Noong bata ako, bukod sa pag-aaral ng etiquette at mga established practice, kailangan ko ring magbasa ng iba't ibang libro para lumawak ang kaalaman ko. At pagkatapos kong pumasok sa isang private college, mas kinailangan ko mag-aral. Kaya naman wala akong oras para mag-relax. Hindi ko rin sinubukang mangarap na magkaroon ng mga kaibigan noon. Naiintindihan ni Isabela na mabibigyan ka ng noble status kung ipapanganak ka sa isang prestigious family. Pero napaka-stricto rin ng mga batas na kailangan nilang sundin. Kung ganon, paano kayo nagkakilala ni Almaro? Tila nagka-interes bigla si Isabela na alamin pang pagkabata ni Almaro. Tinuloy ni Darius ang kwento. Pinarusahan ako ng pamilya ko na lumuhod sa harapan ng mga litrato ng mga ancestors ko dahil meron ako nagawang mali dati. Sa sobrang sama ng loob ko'y lumayas ako sa Manor. Doon ko nasalubong si Almaro at nanay niya sa kalsada. Ilang taon pa lang noon si Darius. At 1 taon naman ang tanda sa kanya ni Almaro. Nakita siya ni Jessica na umiiyak sa isang sulok. Kaya huminto ito, tinanong siya kung anong nangyari bago siya isama sa McBride Mansion. Simula ng oras na yon, mas nakilala nila ni Almaro ang isa't isa. Nakakaramdam ng kalayaan si Darius sa McBride Mansion. At doon niya nararamdaman ang saya ng isang tahanan. Napakaganda ng trato sa kanya ni Jessica. Sa tuwing may oras ay pumupunta siya sa McBride Mansion para maglaro. At ipagluluto siya ni Jessica ng paborito niyang pagkain na para bang anak din siya nito. Nang mapansin ni Almaro kung gaano kagusto ng nanay niya si Darius noon, naging calculative siya. Seloso't palaging sinasagot si Darius. At sa tuwing hindi siya nananalo sa away nila, iiyak na lang si Almaro. Tumawa si Darius. Pero may mga panahon na maganda ang trato sa akin ni Almaro. Binibigyan niya ako ng gamot sa tuwing pinaparusahan ako na lumuhod sa harapan ng mga litrato. Namamagang mga tuhod ko. Sinasama niya ako maglaro sa basketball noong sinabi ko sa kanya na hindi pa ako nakakapaglaro noon. Siya rin ang nagdala sa akin sa beach na sabihin ko sa kanya na hindi pa ako nakakakita ng dagat. Kahit sobra kaming pinagalitan ng tatay niya nang mahanap kami, si Almaro nagtanggol sa akin. Meron pang isang beses na pumunta siya sa bahay ko at pinagalitan ng lolo ko dahil binugbog ako. At para tulungan ako na ilabas ang galit ko, pinakawalan niya ang lahat ng alagang ibon ng lolo ko. Napakamahal ng mga ibon na yon. Sobra-sobra ang galit ng lolo ko noon. Tumawa si Isabela. Ganun ba katigas ang ulo niya dati? Tumango si Darius. Nagbago lang siya ng tuluyan pagkatapos ng nangyari kay Tita Jessica. Hindi na siya masayahin at masigla. Naging tahimik siya at napakahirap intindihin ang emosyon niya. Ilang taon ko siyang hindi nakita pagkatapos ko ng high school. Nagkita lang kami ulit sa banquet nang bumalik siya galing college para kunin ang black gold. Bumaba ang tingin ni Isabela. Pumasok ka ba sa entertainment industry dahil sa nanay niya? Oo. Tiningnan siya ni Darius. Dahil minsan niyang sinabi sa akin na hindi makokontrol ng isang tao ang pinagmulan niya. Pero ibang istorya ang buhay nila. Ayaw ko matali sa mga Bolton habang buhay katulad ng tatay ko. Ayaw kong hindi magawa ang gusto ko at hintayin na lang na ayusin ng pamilya kong lahat para sa akin. Alam mo bang hindi man lang nagawang piliin ng tatay ko ang babaeng makakasama niya habang buhay? Hindi nagsalita si Isabela. Nalaman ko kay Chelsea ang storya ng mga Bolton at Jones. Kung hindi sumuko si Ismael kay Jessica dahil sa arrangement ng pamilya noon, baka hindi si Almaro na nakilala ko't minahal. Hindi rin si Darius ang Darius na katabi niya ngayon. Nakatadhana na ang lahat at kung hindi nagbago ang isip ko noon, baka hindi ko nakilala si Almaro. 6 years ago ay nagtagpo ang mga buhay namin. Isang buto na kinalaunan ay tumubo. Paglipas ng 6 na taon, muli na namang umikot ang tadhana, dahilan para makita ulit kami. Pero hindi ba't desisyon ko lahat ng ito? Kung hindi ko piniling bumalik sa Sklokova para ipaglaban ng Pearl, at kung nanatili lang sa Stoslo para tamasain ang kasikatan at kayamanan na nakuha ko doon, baka hindi ko nakilala ang tatay ng mga anak ko. Sinilip ni Darius ang relo niya. Gabing-gabi na, ihahatid na kita. Pagkatapos ng usapan nila, hindi na nainip si Isabela, kaya tumayo siya at sinabing,
Salamat, hindi mo kailangan na maging magalang sa akin dahil nakatadhana na magtagpo ang mga landas natin. Tinuturing kitang kaibigan ko. Ngumiti si Darius. Lumabas ng park sina Isabela at Darius. Doon nila nakita si Almaro na nakatayo sa harapan ng kotse at matalim na nakatitig sa kanila. Ilang araw nang hindi nakikita ni Isabela si Almaro at nang makita niya ulit ito. Napansin niya parang malaking timba ang nawala kay Almaro. Gayunpaman masaya siya sa pinuntahan siya nito. Nagsimulang tumakbo si Isabela kay Almaro pero narinig niyang sabihin ito kay Darius. Kung gusto mo si Isabela, pwede mo siyang makuha pagkatapos ng divorce namin. Sapat na mga salitang yon para huminto siya sa paglapit. Naningkit ang mga mata ni Darius. Bukal ba sa loob mo yan? Suminghal si Almaro. Babae lang siya. Hindi yun mahirap gawin. Para bang nahiwa ng blade ang nanginginig na puso ni Isabela. Napakabigat ng paghinga niya at mabilis na naglaho ang saya at pag-asa sa mukha niya. Tiningnan ni Darius si Isabela at marahang sinabi, kung ganun, bakit maibibigay sa kanya ang kalahati ng shares ng Black Gold pagkatapos ng divorce? Hindi ko akalain ibibigay mong ganong kalaking parte ng shares ng Black Gold sa iba. Naging tensyonado ang ekspresyon ni Almaro. Pero hindi niya hinayaan na mapansin ng iba ang emosyon sa ilalim ng mga mata niya. Sa huli, hindi ko kailangan ng shares na yun. Ginagawa ko lang to para umalis siya. Ganun pa rin naman ang mangyayari kahit na sino may-ari ng Black Gold. What a coincidence. Isa ka sa magiging final benefactors ng transaksyon na to. Kumunot ang noo ni Darius. Isang taong biglang sumugod kay Almaro at sinuntok siya sa pisngi bago pa man makagalaw si Darius. Kahit si Isabela ay nagulat, agad na nakatayo ng diretso si Almaro pagkatapos masuntok. Hinawakan niya ang sulok na dumudugo niyang mga labi. Hinila ni Megan si Peter. Peter Lugario, nababaliw ka na ba? Sinuntok niya talaga si Almaro McBride. Nababaliw na ba ako? Tanong ni Peter. Matalim niyang tinignan si Almaro. Almaro McBride, huwag mong isipin na natatakot ako sa iyo dahil lang isa kang McBride. Dahil hindi ka marunong magsalita na parang tao, tuturuan kita kung paano maging hayop. Ikaw? Walang emosyon at walang pag-aalinlangan na sagot ni Almaro. Patuloy na hinihila ni Megan si Peter patras. Habang tinitinan sina Almaro at Isabela, aksidente niyang nabasa ang laman ng text message ni Isabela at hindi siya makapaniwala na totoo ngang gusto makipag-divorce ni Almaro kay Isabela. Narinig niya lang lahat yun ngayon. Bakit sinasabi ni Mr. McBride ang masasakit na salitang yun? Nangalit ang mga ngipin ni Megan. Kahit na natatakot siya kay Almaro, sinaktan nito si Isabela at hindi siya tatayo at panonoorin na lang yun. Anong tingin mo kay Bella? Ikaw ang parang pulubi na magmamakaawang pakasalan ka niya, hindi ba? At ngayon pumayag na siya na magpakasal sa'yo. Tinataboy mo siya ng walang maayos na paliwanag. Malamig na suminghal si Almaro. Halatang matingkad na dugo sa maputla niyang mukha. Parang isa siyang vampira sa gabi. Malamig at madilim. Ano naman? Pagod na ako sa paglalaro sa kanya. May problema ka ba dun? Almaro. Gustong sumugod ni Peter at bubuging si Almaro. Pero hinahawakan siya ni Megan at hindi niya ito pwedeng itulak na lang. Bihira lang magalit si Peter at hindi niya kailanman nakikipag-away ng walang dahilan. Pero sumusobra na si Almaro. Tama na yan. Kasing kalmada ng statwa si Isabela. Imposibleng mabasa ang ekspresyon niya. Nakakuyom ang mga kamay niya at nanginginig. Tinignan siya ni Almaro. Namumulan ng mga mata niya at halos tumulon ang kanyang mga luha. Pero hindi pa rin siya tinitingnan ni Almaro. Wala itong pakialam. Almaro, anong gagawin mo sa akin kung pipiliin kong hindi ituloy ang divorce? Oo, nawalan siya ng dignidad pero gusto niya pa rin subukan salbahin ang relasyon nila. Umatras siya pero hindi niya tatanggapin ang divorce. Hindi siya aalis kahit na ipagtabuyan siya nito. Paano siya maniniwala ng lalaking nilagay ang buhay sa panganib? Para iligtas siya sa Stoslo ay hindi na siya mahal at pagod na sa kanya. Isabela, hindi mo ba siya naririnig? Ang pakikipag-divorce sa kanyang pinakamagandang desisyon na gagawin mo. Nangalit ang mga ngipin ni Peter. Tinuring niya na kapatid si Isabela simula nang kilalanin niya ito bilang pinsan niya. Kahit na si Gonzalvo ang lolo niya, hindi siya nagsalita ng masama tungkol kay Almaro at hindi kailanman binalak na paghiwalayin sila. Pero hindi niya pwedeng hindi pansinin ang narinig at nakita niya ngayon. Kung hindi siya kayang pahalagahan ni Almaro, papahalagahan siya ng mga Lugario at Gonzalvo.
Nasa panig ni Peter si Megan dahil nasa katwiran ang sinabi nito. Bella, kung gusto niyang makipag-divorce sa'yo, huwag ka na magbulag-bulagan. Umalis na tayo. Marami pang isda sa dagat. Nakita na nila kung anong klaseng tao si Almaro. Pagod. Plano siyang ibigay sa ibang lalaki pagkatapos ng divorce. Paano yung nagagawang sabihin ng isang tao kung alam niya lang ang mangyayari? Sinetap niya na lang sana si Bella sa pinsan niya. Bukod pa doon, ito ang unang beses na nakita niya si Bella na ganito. Kung noon ito nangyari, hindi ito magdadalawang isip. Bulag ang pag-ibig at maraming naliligaw at isang biktima doon si Isabela. Pero hindi nila malalaman ang pinagdaanan ni Isabela at Almaro. Malungkot na umiti si Isabela. Gusto ko rin na maging kasing lupit niya, pero gusto kong malaman. Habang nanginginig ay tinignan niya si Almaro. Almaro, wala na bang halagang mga sinasabi mo noon? Sabi nito'y walang makapaghihiwalay sa kanila bukod sa kamatayan. Sabi nito'y isang babae lang ang pakakasalan niya at si Isabela yon. Sabi nito ay magkakaroon sila ng kasal na kaiinggitan ng bawat socialite sa Bashburg. Nakatikom lang ang manipis na labi ni Almaro. Umaasa siyang makakita ng pag-aalinlangan sa mga mata nito, pero wala siyang nakita. Nagigting ang panga niya at dumapong malalim niyang mga mata sa maliit at magandang muka ni Isabela bago sabihin, mukhang kailangan nating gawin ito, Baylo. Alam mong hindi ako natatalo sa korte. Isabela, huwag mong pahirapan ang sarili mo. Nadurog ang puso niya nang marinig ang mga salitang iyon. Hindi nito isasalba ang relasyon nila at gagamitin ng batas para tapusin ang kasal nila? Almaro, gusto mo ba talagang gawin yan? Eto bang gusto niya? Wala na sinabi si Almaro. Binuksan niya ang pinto ng kotse at tumayo doon bago sumagot. Wala nang masyadong oras para pag-isipan to. Wala nang masyadong oras. Nagsara ang pinto at umalis na ang itim na kotse. Naglaho ito sa dilim na gabi. Napakaw si Isabela sa kinatatayuan niya. Nang yumuko siya, ang mga luhang nagpalabo ng kanyang mata ay pumatak sa sapatos niya. Tumakbo papunta sa kanya si Megan at hinawakan siya sa balikat. Isabela, bakit hindi ka pa sumuko kung gusto na niya? Hindi mo naiintindihan. Pinutol ni Isabela ang sinasabi niya. Makikitang mahaba niyang anino. Matapos ang ilang sandali, mahina niya sinabi, iuwi mo na ako sa Taylor Manor, please. Hindi niya inangat ang ulo niya. Sandali siyang tinignan ni Darius. Kunin ko na yung kotse. Tahimik si Isabela pag-uwi. Kinuha ang phone niya, pinasalamatan si Darius at bumaba na ng kotse at hindi na lumingon pa nang makarating sila sa Taylor Manor. Tinignan siya ni Darius papuntang pinto. Malalim ang iniisip niya. Habang nakakunot ang noo, kinuha niya ang phone niya at nag-send ng message. Samantala sa McBride Mansion, pumasok si Almaro sa kwarto at agad na dumura ng dugo mula sa bibig niya. Inalalayan niya sarili niya sa hawakan ng hagdan at umubo. Lumitaw ang mga ugat niya sa kamay habang umaakyat at nakahawak sa hagdan. Bella, pasensya na. Namulang mga mata niya, lumubha ang pag-ubo niya dahil sa lungkot. Nagulat si Alfredo na buksan niya ang ilaw at bumaba sa hagdan. Agad na pinapunta ni Sam ang doktor sa mansyon. Pumasok ang doktor sa kwarto habang sina Sam at Alfredo naman ay nakatayo sa labas. Lumabas ba siya? Nakakunot ang noo ni Sam na makitang kondisyon ni Almaro. Hindi pa rin nila mapaalam sa publiko na nahawaan siya ng virus dahil magdudulot lang ito ng panik. Sabi ng doktor ay nasa incubation period si Almaro at magkakaroon siya ng lagnat ng ilang araw. Hindi nakatulong ang mga gamot para sa lagnat at trangkaso. Tanging ang magagawa niya lang ay tiisin ito. Tumango si Alfredo. Oo, lumabas siya at lumala ang kondisyong pagka-uwi niya. Balisa siyang tumingin sa kwarto. May nakuha ba siyang sakit? Hindi alam ni Sam kung sasagutin niya ba ito. Sakit kasi talaga yun. Tumingin sa kanya si Almaro. Na nakahiga sa kama at inaasikaso ng doktor. Naisip niyang baka lumabas si Almaro para makita si Isabela. Naputol ng phone niya ang kanyang pag-iisip. Nakita niyang tumatawag si Teofilo at agad siyang pumunta sa gilid para sagutin to. Umagang landing ng flight ko. Kamusta si Almaro? Kinabahan si Sam na marinig na nagmamadaling bumalik si Teofilo. Hindi pa ganun kabuti. Naging tahimik ang kabilang linya. Matapos ang ilang sandali. Alagaan mo siya. Mag-uusap na lang tayo. Pagdating ko, samantala, buong gabing hindi makatulog si Isabela. Nang bumaba siya ng umaga para sa almusal, maputla siya at mukhang pagod. Halatang-halatang eyebags niya, habang siya'y mukhang malungkot at sawi.
Bella, dapat magpahinga ka o magbakasyon kung hindi mo kaya. Dinalhan siya ni Sandro na isang mangkok na soup. Hindi pwedeng lagi kang ganito, magkakasakit ka niyan. Tumangon lang si Isabela. Sumubo siya ng ilang kutsara ng soup pero hindi niya ramdam ang gutom. Nawalan siya ng gana nitong mga nakaraan. Tumingala siya. Kukuha ako na maghahatid sa mga bata pa uwi sa susunod na mga araw. Pilit siyang ngumiti. Ayoko makita nila kung ganito. Sumang-ayon si Sandro. Nag-send siya ng message kay Sebastian na hindi muna makakapasok sa opisina si Isabela ng ilang araw. Pumunta si Isabela sa cafe kung saan nagtatrabaho si Megan. Ginawan siya ng kape ni Megan at umupo sa harapan niya. Kung magbabakasyon ka, isama mo ako, pwede kitang samahan. Hindi mo ba kailangan magtrabaho? Ay, pwede naman ako magpahinga. Hindi lang ako mababayaran ng ilang araw. Ginalaw ni Megan ang kamay niya. Kinuha ni Isabela ang kape, uminom at nagsimulang makaramdam ng pagsusuka. Agad niyang binaba ang kape at tumakbo sa banyo. Bella? Tumayo si Megan. Nagmadali si Isabela sa banyo at pumunta sa isang stall. Nagsimula siyang sumuka ng buksan ng takip. Bella, ayos ka lang ba? Tumayo si Megan sa labas. Nang makita niya si Isabela sumusuka, nagulat siya. Bella, baka... Napaisip din siya. Agad siyang nanigas. Palagi siyang nasusuka, walang ganang kumain at hindi pa siya dinadatnan. Baka nga, binuhusan ni Isabela at lumabas siyang nakahawak ang kamay sa tiyan at namumutla pa lalo. Nag-alala si Megan. Gusto mong samahan kita sa ospital para magpa-check up? Hindi tumutol si Isabela. Paano kung buntis talaga siya? Anong gagawin niya? Gusto ng divorce na Almaro? Anong mangyayari sa bata? Dinala ni Megan si Isabela sa ospital para sa check up. Matapos ang ilang sandali, katulad nga ang inaakala nila ang naging resulta, buntis si Isabela. Inilagay ng doktor ang report sa mesa at nilagay ang mga detalye sa computer. 5 linggo ka ng buntis. Mag-ingat ka sa paligid mo at manatili kang positibo. Baka makunan ka kapag sobra ka ng problema. Iwasan mong matulog sa iisang kwarto. Nanginig ang kamay ni Isabela na nakahawak sa tiyan niya. Kinuha niyang report, tumayo. Pinasalamatan ng doktor at lumabas na. Naawa siyang sinundan ni Megan. Nakikipag-divorce si Mr. McBride tapos ngayon buntis ka. Parang kalokohan. Malungkot na ngumiti si Isabela. Parang nga. Ngayon magdi-divorce na sila, nabuntis siya. Kapag nalaman si Almaro na buntis siya, ititigil niya kaya ang divorce? Nang makarating si Isabela sa hospital hall, naka-broadcast ang balita sa pader. Nakakagulat na balita. Hiwalay na sina Mr. Almaro McBride at Miss Isabela Taylor at nasa proseso na ng divorce. Naningkit ang mga mata ni Isabela, namutlang kanyang labi at dumaloy ang lamig sa buong katawan niya. Inanunsyo ang divorce nila. Iniipit siya ni Almaro. Bumuka ang bibig ni Megan. At may gusto siyang sabihin pero nakita niya si Isabela na nagmamadaling lumabas. Bella! Nagulat si Megan at agad na sinundan si Isabela. Sumakay si Isabela ng taxi at umalis. Hindi nakaabot si Megan. Nagsimula siyang mataranta pero may pumasok sa isip niya. Kaya kinuha niyang phone niya, tinawagan si Darius. Nakatingin si Isabela sa bintana ng sasakyan at nagsimulang tumulo ang luha niya. Tinakpan niya ang kanyang bibig para pigilan ang hikbi. Malabo ang kanyang nakikita. Ilang beses siyang tinawagan ni Megan. Pero hindi siya sumagot. Gusto niya makarating ng McBride Mansion at makita si Almaro. Hindi siya makapaniwala na wala siyang awa. Umitim ang langit at namuo ang maitim na ulap. Nang makarating ang sasakyan sa McBride Mansion, lumabas si Isabela sa sasakyan at hindi na lumingon. Pero nang makarating siya sa pinto, pinigilan siya ng mga guard at sinabing, Ma'am, pasensya na. Pero hindi kayo pwedeng pumasok. Kailangan ko makausap si Almaro. Umalis kayo sa dadaanan ko. Alam kong pupunta ka, sabi ng isang boses. Seryosong ekspresyon ni Teofilo at lumapit. Hindi ka kakausapin ni Almaro. Umalis ka na. Divorce na kayo, tapos na. Hindi siya makikipag-divorce ng walang dahilan. Halatang galit si Isabela, namumula ang mata niya. Elder Master McBride, parang awa mo na. Iharap niya sa akin. Nagigting ang panga ni Teofilo pero nanatiling expression niya. Desidido na siya sa divorce. Bakit mo pa siya ginugulo? Hindi pa ba sapat ang gulong na binigay mo sa kanya? Hindi kami makikipaglaban sa karapatan sa mga bata at binigay na ni Almaro ang ibang shares niya. Hindi pa ba yun sapat? Namutla ang daliri ni Isabela. Yun bang gusto niya? Hindi. Nanginig ang boses niya. Gusto ko lang ng closure. Kinuyom ni Teofilo ang kamao niya na pinipigilan niya.
Nang maalala niyang pinagdadaanan ng apo niya, naging malamig ang mata niya. Closure, hindi nga ako payag sa relasyon niyo. Ako ang nagutos sa kanya makipag-divorce. Hindi ka bagay para sa kanya. Kung hindi kakayanin na Almaro na maging matatag, siya na lang ang magiging masamang tao na naghiwalay sa kanila. Nangalit ang ngipin niya at sinabing, Isabela, kung talagang nag-aalala ka kay Almaro, tanggapin mo ang divorce. Sapat naman ang biniging namin kapalit kapag napunta pa ito sa korte at pilitin ka naming makipaghiwalay ayon sa batas, mas mahihirapan ka. Bukod pa roon, nangako sa akin si Almaro na wala na siyang balak na gawin sa'yo. Pwede ka magalit sa akin pero hindi ko na kaya makita masaktan ng apo ko. Huwag kang mag-alala, aalagaan namin kayo ng mga anak mo. Pero hindi na kayo magsasama ni Almaro. Bakit mo kayang bumitaw katulad ni Almaro? Bumitaw? Malungkot ang naging ngiti ni Isabela, parang nahati ang puso niya, puno ng lungkot at sakit. Elder Master McBride, kahit hayaan niyo lang ako makita siya. Hindi siya makikipagkita sa'yo, umalis ka na. Ginalaw niya ang kamay niya at tumalikod na para pumasok sa mansyon. Nakatingin si Isabela sa nakasarang pinto pero hindi umalis. Nagkatinginan ang dalawang guard at sinabi sa kanya, Miss Taylor, umalis na kayo. Iniba na rin nila ang pagtawag sa kanya. Hindi gumalaw si Isabela. Walang sinabi ang guard at umalis na. Iniisip nila na aalis din siya maya-maya. Nakatayo si Sam sa bintana at malungkot na napayuko. Tumalikod siya para tingnan ang lalaki may mataas na lagnat sa higaan. Paano niya makikita ni Almaro sa ganitong kalagayan? Nagsimula na umulan matapos niyang tumayo doon ng matagal. Napalitan ng ulan ng ingay sa paligid. Nahalo sa kanyang mga luha ang malamig na tubig ng ulan. Nabalot siya ng malamig na ulan habang mahigpit na nakakuyom ang kamao niya. Walang balak na umalis. Nakaupo si Teofilo sa tabing ng higaan at ipinahinga ang mata niya. Nasa hitang mga kamay. Lumapit si Sam sa kanya. Elder Master McBride, hindi pa rin umaalis si Miss Taylor. Marahan na binuksan ni Teofilo ang mata niya. Ano naman kung hindi pa siya umaalis? Kaya ba ni Almaro makipagkita sa kanya? Napayuko si Sam. Kung gusto niya maghintay, maghintay siya. Hindi naawa si Teofilo. Aalis din siya kapag tapos na siya. Napakunot ang noo ni Sam. Magsasend na lang siya ng message kay Chelsea para masundo niya si Isabela. Sa gitna ng ulan, nanghihinang mata ni Isabela. Hindi na rin siya makaramdam ng init. Hinihintay niya na lumabas si Almaro pero hindi niya yun ginawa. Bakit Almaro? Bakit ganyan ka walang awa? Nagsimula ng lumabong paningin niya at napaatras siya dahil pakiramdam niya mabigat ang ulo niyang nahihilo na si Isabela. May sumalo sa kanyang balikat at nasalo siya nito. Nawalan siya ng malay bago pa niya makita kung sino yon. Nagising si Isabela dahil sa pamilyar na amoy ng medical disinfectant. Puting kisame ang nakikita niya. Gising ka na Bella? Nakangiting tanong ni Megan nang makita siya. Nandun din sa kwarto sina Sandro at Chelsea. Matapos mawala ng malay, narinig niya sinabi ni Chelsea na dinala si Isabela sa ospital kaya agad na pumunta. Bella, sabi ng doktor kailangan mo magpahinga ng maayos. Buntis ka't munti ka na makunan dahil sa sobrang balisa mo. Nagulat si Isabela. Hinaplos niyang tiyan niya at nakaramdam ng pagsisisi dahil inilagay niya sa kapahamakan ng bata. Nanghihina niya sinabi, Sino nagdala sa akin dito? Naalala niyang may nakita siyang bago siya mawala ng malay. Napatikom ang labi ni Megan. Alam niya na ibang inaasahan niya. Yung pinsan ko, tinawagan siya ng assistant niya. Napatikom ang labi ni Isabela habang kumukurap. Tinulungan siya ni Chelsea na makita niyang gustong umupo si Isabela. Kung hindi sinabi sa kanya ng kapatid niya, hindi niya malalaman at buntis si Isabela. Matapos ang ilang sandali, kalmado niyang sinabi, Pwede ba kayong umalis na muna? Gusto ko muna mapag-isa. Nagdalawang isip si Chelsea pero kinonsuelo siya ni Megan. Sige, aalis na muna kami, magpahinga ka. Tumango rin si Sandro, sumandal si Isabela sa headboard nang umalis na sila tumingin sa ulan sa labas. Walang emosyon ang mga mata niya. Sa McBride Mansion. Ano? Buntis si Miss Taylor? Sinagot ni Sam ang tawag ni Chelsea at nagkulat sa balita. Buntis siya ng mga oras na yun? Ibig sabihin si Almaro. Tumingin si Sam sa kwarto pero hindi makapagdesisyon. Pwede niyang hintayin na lang na magising si Almaro. Pumasok si Teofilo. Anong nangyayari? Huminto si Sam, hindi sigurado kung sasabihin si Teofilo. Tumawag si Chelsea. Nainip si Teofilo. Ano problema? Ano problema nila? May nangyari ba sa kanya? Kumpara sa pinagdadaanan ng apo niya, walang pagkawala ng malay ni Isabela sa ulanan.
Pumasok siya sa kwarto habang pinatay ni Sam ang tawag at sumunod sa kanya. Bago pa siya makapagsalita, sinabi ni Teofilo, humanap ka ng paraan para mapapirma na si Isabela sa divorce papers. Pero ano? Lumingon sa kanya si Almaro. Nilabas ko ng balita. Gusto mo pa ba itong mapahaba? Kapag nagising si Almaro, hindi ito matatapos. Malamig ang boses niya. Kung hindi niya kayang bumitaw, tutulungan ko siyang makalimot dito. Tahimik lang si Sam. Alam niyang ginagawa to ni Almaro para pilitin si Isabela ang pirmahan ang papel. Pero kapag tumanggi si Isabela, wala siyang magagawa para mapilit ito. Sinusubukan ni Almaro na magkusang umalis si Isabela. Sa oras na yon, nakatanggap ng tawag si Teofilo mula sa kanyang anak, si Nicolo. Paniguradong nakita niya ang balita. Matapos ang 3 araw, nakatingin si Isabela sa bintana. Tinitignan ang mga taong dumadaan. Matapos ang ulan ng mga nakaraan, ang simoy ng hangin ay amoy ng sariwang damo at lupa. Nagdala ng pagkain si Chelsea. Binuksan ang pinto't nagulat. Bakit hindi ka na nakahiga? Lumingon si Isabela. Nagunot lang ako ng binti at tinanong niya. Kailan ako makakalabas? Nasa ospital si Isabela na 3 araw at nabuburyong na siya. Nag-aalala na rin siya sa mga anak niya. Sa nakalipas na 3 araw, hindi nag-message o tinawagan ni Almaro si Isabela. Hindi na rin siya nagpakita sa kanya. Nilapag ni Chelsea ang lunchbox sa mesa at sumagot. Mahina ka raw ngayon, sabi ng doktor. At may mga sintomas ka ng miscarriage, kaya naman kailangan mo munang magpagaling bago ka makalabas ng ospital. Walang sagot si Isabela. Lumapit sa kanya si Chelsea at sinuportahan siya papunta sa kama. Mrs. McBride, sa ngayon ang kailangan mo lang gawin ay kumain. Subukan niyo kahit konti lang. Hindi na to masarap kapag lumamig. Walang gana si Isabela at sumuka siya sa tuwing kumakain siya. Nag-aalala si Sandro sa kanya. Kaya nag-search ito sa internet at pinagluto siya ng masustansyang pagkain. Kahit na wala talaga siyang gana na kumain, pinilit niya pa rin kumain, alang-alang sa sanggol na nasa sinapupunan niya. Tumingala si Isabela para tingnan si Chelsea at sinabi, Salamat sa pag-aalaga mo sa akin at pagdadala mo ng mga pagkain. Walang anuman. Yun ang dapat kong gawin, Mrs. McBride. Sagot ni Chelsea sabay ngisi kay Isabela. Ngumiti rin si Isabela saka nagpatuloy. Huwag mo na akong tawaging Mrs. McBride. Tawagin mo na lang ako sa pangalan ko. Nasanay na si Chelsea tawagin siyang Mrs. McBride, kaya hindi siya komportable kung ibang itatawag niya kay Isabela. Sandali siyang nag-isip at sinabi, Bella na lang itatawag ko sa'yo. Ngumiti si Isabela. Oo ba, kung yan ang gusto mo? Kinahapunan, pagkaalis ni Chelsea, nagpunta si Isabela sa garden sa ibaba, naupo siya sa bench at nagpaaraw. Karamihan sa mga taong nasa garden ay mga matatanda na, kaunti lang mga kaedad niya. Tumingala lang siya nang mayroong taong lumitaw sa harapan niya. Medyo nagulat siya at sinabing, Mr. Bolton? Habang nakangisi sumagot si Darius. Mas okay na itsura mo ngayon. Natulala sandali si Isabela at sa isang ngiti ang lumitaw sa mukha niya. Talaga, dahil ito sa ospital, inalagaan nila ako ng mabuti. Kapansin-pansin silang dalawa sa garden habang nasa ilalim ng sinag ng araw. Gwapong lalaki at regal ang dating habang elegante at mahinhin naman ang babae. Para sa mga taong naroroon ay bagay na bagay sila sa isa't isa. May biglang napadaan ng patandang babaeng kulay abo ng buhok. Nakasuot ito ng hospital gown. Nang marinig nitong usapan nila, ngumiti ito at nagtanong, Asawa mo ba siya, anak? May sakit siya. Namula sa hiya ang mukha ni Isabela. Nang magsasalita na sana siya, ngumiti si Darius at sumagot, Hindi ho, madam. Kaibigan ko siya. Halatang nadismaya ang matandang babae. Tinignan niya si Isabela at sinabing, Napakagwapo niya. Kung wala ka kagad gagawin, baka maagaw na siya ng ibang babae. Sa oras na yon, sigurado magsisisi ka. Hindi alam ni Isabela ang sasabihin. Mabuti na lang ibinaling ng matanda ang atensyon kay Darius at hindi na tinuloy ang usapan nila. Tinitigan nito si Darius at sinabing, Iho, pamilyar ang mukha mo. Kamukha mo yung lalaki sa telebisyon. Huminto ang tibok ng puso ni Isabela saka siya lumingon kay Darius. Kanina niya pa gustong itanong kung bakit wala itong suot na mask. Ganun pa man, kinuha lang ni Darius ang kanyang itim na spectacles frame sa bulsa ng kanyang suit at ngumiti sa matandang babae. Yung best actor na si Darius ang tinutukoy niyo, hindi po ba? Palagi kong naririnig yan. Maraming nagsasabing kamukha ko siya. Tumawa si Isabela na marinig yun at yumuko para itagong ekspresyon sa kanyang mukha. Iniisip niya kung anong pakiramdam ni Darius na sabihin nito na kamukha niya ang best actor na si Darius.
Masyado ng matanda ang babae para umidolo pa ng artista at hindi na ito tututok sa mga balitang entertainment world. Kilala niya si Darius dahil nanonood siya noon ng mga TV series kasama ang kanyang apo. Tama ka, kamukhang kamukha ka nga niya. Kapag nakita ka ng apo ko, baka hindi niya makita ang pagkakaiba niyo dahil sobrang fan siya ni Darius. Talaga? Naningkit ang mga mata ni Darius at binalik ang itim na spectacles frame sa kanyang bulsa. Pagkatapos nito lumapit siya sa matandang babae. 6'1" ang tangkad ni Darius at sobrang laki niya habang nakatayo sa tabi ng matandang babae. Hinawakan niyang kamay ng matanda at sinabing, "Dahil fan ni Darius ang apo niyo at kamukha niya ako, bakit hindi tayo magpicture dalawa at ipakita niyo sa apo niyo kung gaano kami magkamukha ni Darius?" Nagliwanag sa tuwa ang mukha ng matandang babae. Nilabas niya ang kanyang phone at sinabing, "Talaga? Salamat anak." Nag-selfie si Darius kasama siya at pagkatapos ay nagpaalam ng matanda. Sinuot ulit ni Darius ang itim na spectacles at sinabing, Muntik na yun." Tumawa si Isabela. "Ikaw pa rin ang pinakasikat na artista. Hindi ako makapaniwala na naglalakad-lakad ka sa ospital ng walang suot na mask. Hindi ka ba natatakot na may makakilala sa'yo, Mr. Bolton? Mabuti na lang at hindi masyadong mahilig ang matandang babaeng yun sa entertainment industry. Kung hindi siguradong mabibisto siya. Kung merong makakilala kay Darius, sigurado si Isabela na magkakagulong buong ospital." Ngumiti si Darius at walang sinagot. Hindi rin siya nagtagal. Pagkatapos ihatid si Isabela sa ward nito, sinabi niya, "Kailangan ko nang bumalik. Huwag mong kalimutang alagaan ang sarili mo." "Sige," sagot ni Isabela habang tumatango. Habang naglalakad siya paalis, meron siya biglang naisip at sinabi, "Kung may kailangan ka, tawagan mo si Megan." Sa madaling salita, pwede niyang tawagan si Megan kapag may kailangan siya at sasabihin naman yun ni Megan kay Darius. Tumango siya at sinabing, "Oo." Kahit na nagpapasalamat siya sa tulong ni Darius, ayaw niya itong abalahin. Lalo na't may impluwensyang tao si Darius sa entertainment world at ayaw niya masangkot na naman ito sa iskandalo. Pagkaalis ni Darius, dumating si Sam at umasim ang mukha ni Isabela. Alam niya na kung anong dokumentong hawak ni Sam. "Gusto mo bang pirmahan kong divorce papers?" Natahimik si Sam pero kagad siyang tumango. Nilapag niya ang divorce papers sa mesa at sinabing, "Miss Taylor, pirmahan niyo na. Para sa ikabubuti niyo ni Mr. McBride." Alam niya kung gaano kamahal ni Isabela si Almaro at kung gaano kalalim ang pagmamahal ni Almaro sa kanya. Pero sigurado siyang hindi aalis si Isabela sa oras na malaman ito ang dahilan. Ayaw lang ni Almaro na maghirap pa si Isabela. Kahit na mamamatay si Almaro sa susunod na mga taon, inuna pa rin niya ang kapakanan ni Isabela. Natahimik sandali si Isabela at mahinang sinabi, "Sige, pipirmahan ko na." Medyo nagulat si Sam nang marinig na pipirma na si Isabela, pero katulad ng sinabi niya kanina, para ito sa ikakabuti ng dalawa. Anong mangyayari ngayong pumayag na si Isabela na pirmahan ang divorce paper nila ni Almaro? Ano ang gagawin ni Almaro kapag nalaman ng tinanggap na ni Isabela ang pakikipaghiwalay sa kanya ni Almaro? Ano kaya mangyayari kay Isabela na lubhang ikakadurog ng puso ni Almaro? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.